Okay. Magandang gabi, mga kapatid, kaibigan. Gandang gabi. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na to. At sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Roma, Kapitulo 3, versikulo 21 hanggang 24. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 21. Subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Nagiging matuwid tayo sa pananalig kay Kristo. Ang kaligtasan na kay Kristo. Si Kristo ang tagapagligtas. Ang kautusan ay hindi nagpapabanal. Si Kristo ang nagpapabanal sa pananalig at pagtanggap natin kay Kristo. Diyan tayo naliligtas. Pero bakit ang utos ay ipatupad? Dahil mahal natin ang Diyos. Ayan, yan ang ibig sabihin nito. Naligtas tayo sa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Pero ang kautusan ipatupad dahil mahal natin ang Diyos. Yan ang ibig sabihin nito. 22. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 22. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba. Sabi rito, nagiging matuwid tayo dahil kay Kristo sa ating pananampalataya. Naligtas tayo sa pananampalataya at pananalig kay Kristo at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo naligtas. Pero ang utos ipatupad dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Patupad ang utos. Huwag natin lapastanganin ang utos. Huwag natin itakwil ang utos. Huwag natin burahin ang utos. Yan. 23. Ito ang sabi dito sa versikulo 23. Yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng tao nagkakasala. Walang tao na hindi nakakasala. Kaya nga si Kristo namatay sa cross para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Kaya ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga si Kristo namatay dahil sa kasalanan nating lahat. Kaya mga kapatid kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na tayo ay maligtas. Kaya nga ang buhay niya ibinigay niya sa atin para tayo ay maligtas. Buhay ang ibinayan ng ating kasalanan. Dugo ng ating Panginoon ang ihinugas ng ating kasalanan. Ganyan ang Diyos magmahal sa tao. Dahil ang Diyos ay mahabagin. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang tao. Gusto ng Diyos na maligtas ang tao. Lahat ng tao maligtas. Yan ang gusto ng Diyos. Pero
Problema lang sa tao. Dahil ang tao ayaw maniwala, ayaw makinig, ayaw tumanggap kay Kristo. Kaya sila'y napahamak. Sila na ang pumili sa kanilang kapahamakan. Ayan ang ibig sabihin, mga kapatid, kaibigan. Ang kaligtasan ay libre. Si Kristo ang gumawa nito sa cross sa Kalbaryo. Hindi ito kaya gawin ng tao. Dahil si Kristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. May mga iba, sila lang daw ang makapagliligtas sa kanilang sarili. Hindi kaya iligtas natin ang ating sarili. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. Last verse, 24. Ito ang sinasabi rito. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Nagiging ganap tayo dahil tinubos tayo ni Kristo. Naligtas tayo dahil kay Kristo. Iniligtas niya tayo sa tiyak nga kapahamakan. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Diyos ay nagmamahal sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, kaibigan, kung sino man ang hindi nakakatiyak sa kaligtasan ngayong oras nito, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Paano ba matiyak ang kaligtasan? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Nasa pananalig at pagtanggap kay Kristo. Tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Diyan tayo naligtas sa ating pananalig kay Kristo. Sa ating pagtanggap kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Anong gagawin? Anong kasunod pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Anong gagawin? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Buhay ka pa. Nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo. Nabuhay ka kasama ni Kristo. Diyan tayo nagiging matuwid. Nagiging matuwid ang tao. Basta nananalig kay Kristo, tumanggap kay Kristo. Bagong nilalang ka na. Ikaw ay nagiging born again. Ipinanganak ka muli sa Espiritu. Pag mamuhay ka sa laman, mamatay ka. Dahil ang laman ay mahilig gumawa ng kasalanan. Anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Pero pag namuhay ka sa Espiritu, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Karoon ka ng katiyakan. Karoon ka ng kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Kaya, ang nakay Kristo, siya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Tiyak ang kaligtasan. Kaya tayo, patay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Ayan. Kaya nga, sinabi, nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Wala nang hatol. Dahil tinanggap natin ang tagapagligtas, tinanggap rin natin ang tagapaghatol. Kaya ang nakay Kristo, wala nang hatol. Juan 3:18.
Ayan. Wala nang hatol. Sa ikaw ay nananalig at tumanggap kay Kristo, wala ka nang hatol. Basta pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak ang kaligtasan. Anong gagawin? Pag matapos mabautismahan, sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Si Kristo ay may sabi niyan. Ngayon, pagmahal natin siya, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ayan ang sinasabi. Verse 4, ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan. Nagiging sinungaling. Sabi mo, nakakilala ka sa Diyos, pero sumusuway ka naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa iyong katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Kaya, naglagay ang Diyos ng palatandaan na sa kanyang utos. Pangilang utos? Pang-apat na utos. Ano ang ginawa ng Diyos na palatandaan? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Dahil nung nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat ng nandirito, nilikha ng Diyos, pati tayo nilikha ng Diyos, sinabi ng Diyos, natapos niya paglikha sa loob ng 6 na araw. Sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Anong araw yun? Sabat. Sabado. Yan ang ipinapahinga ng Diyos. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ang Sabat. Dahil ang Sabat, binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Kanya. Yan ang ginawa ng palatandaan ng Diyos. Yung Sabat, ikapitong araw. Sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ayan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Hindi linggo. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22 ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo talaga yun. Bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Sa versikulo 23, mababasa mo rin ang araw ng pamamahinga. Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito, sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay dito, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos natin sinasamba. Dahil bagong langit na, bagong lupa na. Pati tayo, binago na ng Diyos. Wala na tayong kamatayan. Sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Hindi lang Israel, hindi lang Hudyo. Ang sinabi ng Diyos nga pupunta ron para sumamba. Lahat ng bansa pupunta ron. Pagligtas ka. Pero pag hindi ka ligtas, pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron. Hindi ka makapasok doon. Dahil ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, iba ang destination nun. Ang destination nun ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan ang paglalagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yan, kapatid kaibigan, ang katiyakan sa kaligtasan. May samba sa bagong langit. Sabat ang samba ron. Yan. Para ang mga tao hindi na magtaka kung makapunta ron. Bakit Sabat ang samba? Di ba sa lupa ay linggo?
Ang Diyos may sabi niyan eh. Hindi naman tayo. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya tayo sumunod sa kanyang salita at paniwalaan natin ang kanyang salita dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito'y katotohanan. Ayan mga kapatid kaibigan, siguraduhin natin ang ating kaligtasan dahil ang kaligtasan ay mahalaga. Libre ang kaligtasan, walang bayad. Si Kristo ang gumawa ng ating kaligtasan. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corit YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo namin napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen.